kumulo. At pag medyo malapot na at malagkit na, yan, pwede ko na siyang patayin sa apoy. At kung anong proseso ko sa pagluluto nito na manghang, ganoon din ang proseso sa walang sili. Ang pinagkaiba lang, linagyan ko yun ng sili. At luluto ako ng panibago, yung wala ng sili. The same lang sa paggawa ko nito, proseso. Huwag lang lalagyan ng sili. Diba? Tsaka lalagyan mo talaga siya ng asukal. Yan ang aking technique sa paggawa ng sauce. Kailangan malagkit siya kasi pwede mo siyang ilagay sa ref. Hindi naman siya nasisira. Papalamigin mo naman siya. At pag nagbigay ka sa mga bata, huwag mo siyang idududot sa lalagyanan. Kailangan lagyan mo siya isang kutsara lang. Kasi hindi pwede yung galing sa bibig niya ilalagay na naman dito sa sauce. Kailangan may separate kang lalagyan. 5 minutes. Medyo okay na. Yan, okay na po siya. Malamig na siya at super lagkit na. At ang susunod ko, ituturo ko naman sa inyo kung paggawa ng sauce na walang sili. Okay na. Kasi nahawakan ko na yung diba? Kailangan malagkit siya para hindi basta-basta mapapanis. At papalamigin ko na siya. Kaunti lang ang aking ginawa. Kasi start pa lang ako ngayon. At dito ko sila isasalin parehas. Dito yung manghang at dito yung walang hanghang. At ilalagyan ko na lang sila sa lalagyan. Hindi pwedeng isasawsaw dyan. Okay, start na tayo. Another sauce. Yung walang sili. At lagyan natin ng mantika. Tandaan nyo ang aking ginagawa, ha? Para hindi ko na inugasan yung kawali kasi sauce man lang. Ang pagkakaiba lang, wala na itong sili. Kaunti na lang ang panglasa ng sili nito kasi hindi ko inugasan. Pero kayang-kaya na ito ng bata. Wala akong taga-video, kaya ang isang kamay ko ay taga-hawak. Pahinaan ko lang ang apoy. Kasi maglalagay ako ng ketchup. Lagyan ko siya tubig para hindi umapoy sa loob ng kawali. At ito na ang aking sauce. The same lang. Dapat tansyado mo yung tama lang. Diba? At lalagyan ko na siya ng asukal. Mas masarap kasi yung malagkit, malapot na sauce.
Kasi hindi ako nagtitipid sa sauce at sa ingredients. Kasi pag sagana ka sa ingredients, dyan sasarap ang iyong niluluto at babalik-balikan kayo ng mga customer. O, digyan ko ng asin at yung asukal. Yung 5 pesos lang itong nilaripa ko. At pakuluin natin na lumapot. At dadagdagan ko pa siya ng tubig. At magic sarap. Hindi yan nawawala. Yan, tama lang. Ayun. At paminta. O, kailangan pa nagluto kayo may paminta, tingnan niyo kung may balay yan kasi baka may pasok sa bibig yung bala ng stapler kasi mga bata ang kumakain. Yun, tapos na. Diba? Ang bilis lang na maggawa ng sauce. Pag nagkulo na yan, okay na siya. At i-display ko na itong tirang ketchup. Doon ko lang sa tindahan. Dapat hindi ito mabilad. Hintayin natin kumulo at lumapot at palamigin at isalin ko na sa lalagyan. Isasalin ko na yung manghang ito. Bango. Huwag ko na muna siyang tatakpan. Yan. Dito yung hindi manghang. Hindi magkapares ang takip niya kaya hindi ako malilito. Habang nga. Yan. Tapos na siya magkulo. O, tingnan. Kaunti na lang kinalabasan. Kasi napakulo ko talaga siyang sobrang. O, kasi kailangan pag sa mga bata o matatanda, kailangan ng sauce. Yan ang pinaka number 1 na dapat lutong-luto. Para hindi magtai ang mga bata at matatanda. At kailangan wag mo itong ibibilad. Yan, palamigin natin. Okay, malamig na siya. At isasalin ko na siya. Ito yung walang hanghang. Diba? Super lagkits yan, no? Wala yan na cornstarch. Ang iba kasi nilalagyan na ng cornstarch. Ako hindi kasi pumapanis. Ito pure lang. Finish. At isasalin ko na siya doon sa isang lalagyanan para pareha sila. Oh, diba? Ito yung hindi manghang. Ito yung isa, yung matangkad. Yan yung manghang. Diba? Maya-maya, pwede ko na siyang takpan pag malamig na. At baka dito ako mag-display sa labas mamaya. Itatry ko pag hindi na mainit. Ilalabas ko dito siya pag hapon. Yan o. Dito ko siya ilalabas para kita sa dumadaan.